Yan, siguro matagal ka nang nagigitara or sabihin nating beginner ka pa lang. Pero siguro naman sumagi na sa isip mo na paano nga ba binubuo yung chords, yung piniplay natin lagi sa gitara. Kaya ituturo ko sa iyo yung proseso kung paano binubuo yung chords. At alam mo ba, kapag natutunan mo kung paano buuhin yung chords, pwede mo itong i-apply sa kahit saang part ng fretboard natin. Kaya panoorin mo yung video na to hanggang dulo para matutunan mo. Kumusta mga katupa? Isang panibagong video na naman ang inyong nakikita. Okay, sinabi ko na naman sa unahan ng video na to kung anong gagawin natin at mababasa nyo naman dyan sa title natin. Maaring katanungan ng iba sa inyo na nagsisimula pa lang sa gitara or sabihin nga natin, tagal ka nang nagigitara. Kaya ngayon, huwag na natin patagalin pa. Okay, simulan na natin. So, ito yung mga chords na kilala natin na gamitin or lagi natin ginagamit or madalas, yung G, C, D, E minor, at iba pa. Ngayon, paano siya binuo? Ano yung kanyang pinaka-teorya? Okay, ngayon bibigyan ko kayo ng teorya base din to sa natutunan ko. So, syempre, para mas maintindihan nyo ng maayos yung aking mga ipapaliwanag, so kailangan natin gumamit ng whiteboard. Okay, whiteboard, labas! Okay, yan na ang ating whiteboard. So, dito, makikita natin, mayroon tayong letters or alphabet. Nakita nyo na siguro to sa mga previous lesson ko, itong letters na to, kasi ito nga yung notes na bumubuo sa music. So, meron tayong letters from A to G. Okay? Then, sa pagitan ng bawat isa niyan ay merong sharp, maliban sa dalawa. Okay? Yung B at E. Okay? Meron lang siyang flat. Okay? Dito sa may A, mapansin nyo, okay? Medyo ano yung ating ilaw, mas na lumiliwanag. Yung A, yung kasunod niya ay meron diyang A sharp or B flat. Yung A sharp ay tinatawag din nating B flat. So, paano siya nang tinawag na B flat? Kasi yung B, kapag ginawa natin siyang flat, magiging B flat. Then, yun yung A sharp. Ibig sabihin nun, yung B, babawasan natin siya ng isang note. Dahil yung nasa left side niya ay A sharp, so, pwede siyang tawagin A sharp or B flat. Okay, paras lang yan. Ganun din dito, meron siyang C sharp or D flat, so on and so forth. So, okay mga katupa, hindi ko na masyadong ipapaliwanag pa to sa inyo para hindi tayo matagalan. Siguro panoorin nyo na lang sa mga hindi pa nakapanood ng lesson ko about dito sa notes. Okay, so, diretso na tayo. So, paano nga ba binubuo yung chords? Okay, so magsimula tayo sa chord na C. Yan, itong C natin. Bawat chord, binubuo siya ng 3 notes. Okay, 3 nota ang bumubuo sa kanya. So, paano naman nangyari yon? So, meron tayong tinatawag na triad. Okay? Kung di nyo maintindihan, siguro search na lang sa Google. Basta ang sa tingin ko, yung triad, yun yung 3 notes siguro. I don't think so. So, hindi ko alam kung yun yung pinakaibig sabihin. Pero, basta from the word triad, kumbaga 3. Triad natin dito ay, yung number niya ay 1, 3, 5. Okay, tandaan nyo yan. 1, 3, 5. Okay, from C, number 1 na yan. So, paano naman natin hanapin yung pangatlong note na pwedeng makabuo ng C chord? Okay, itong pattern natin, yung pinaka-step or interval na tinatawag natin. So, pag sinabi natin half step, kadikit lang niya. Ayan. Hindi ka na maglalaktaw ng isang note. Kumbaga, kadikit niya. Half step. Kapag from C to C sharp, half step. C to D ay whole step yan. Okay, tandaan nyo yan. So, ngayon, ang pattern natin, lagay ko lang dito yung pattern. Okay, so yan ang pattern natin. Whole, 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 half. Okay. Simula tayo sa may C. Dahil whole step, unang step, whole. Okay, lagyan natin ng linya. Whole, 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 half. Yan. Yan talaga yan sa may G. Okay, bago tayo mag-proceed sa ating next step, baka gusto mo na i-like yung video na to, at baka gusto mo maabangan yung mga susunod kong tutorials, mga videos kagaya nito, pindutin mo na yung subscribe button na nasa baba, at yung bell notification, tsaka yung all para talagang siguradong updated ka sa mga videos na ina-upload ko. Ngayon, ito yung number niya. 1. Simula tayo sa may C. 1. Number 1 yan. Then, yung pangatlo niya, 1, 2,
3, nasa E. 3. Then, 3, 4, 5, nasa G. Ito yung 5 niya. Okay, meron tayong 1, 3, 5. So, ngayon, yan yung note or notes na bubuo sa C. Ilalagay natin dito yung number 3, which is the E. And yung pang 5 ay G. So, ilagay natin dito yung G. So, yan yung notes na bumubuo sa C chord. So, ngayon, papatunayan ko sa inyo sa gitara kung totoo ba itong binuo natin na notes. Let's go to the guitar. Okay, so, alam nyo na yung C ay ganito. Okay. Ngayon, papatunayan natin kung totoo ba yung nakuha natin kanina. C. Simula tayo sa first, pinaka-root note niya. Okay. So, ito ay C. Tingnan nyo ha, yung mga pinipindot natin dito. Okay, paano naging C to? Tandaan nyo lang ulit yung open strings. E, A, D, G, B, E. Okay. Mas malapit sa C, E, A. Okay, A open string. Magbibilang ka ngayon para makuha mo yung C na note. A sharp, B, C. 5th string, 3rd fret. Yan. Then, yung isa pang pinipindot natin kanina, ito. E. Paano naging E yan? Ito. Dahil ito ay D string, open. Pag nagdagdag ka ng fret, D sharp, E. Okay? Itong open string, G, open string. So, G. Okay, napansin nyo? Then, itong isa naman, yung index, C lang din ulit yan. From C, then, tawagin natin itong octave na C. Okay? So, meron tayong C, E, G. Paano? So, kung bakit ini-strum din natin yung open string, dahil yan ay open E string. So, kasama pa rin siya. Pasok kasi C, E, G. So, doon lang yon iikot yung notes. At note pala, reminder para sa inyo, yung pattern na to, yung whole, half, ang kalalabasan niyan ay major chord. Okay? Mamaya, ipapakita ko sa inyo kung paano magiging minor yung ating binubuong chords. Okay? So, let's try pa sa D. Okay, sa D. F sharp. And yung 5 niya, ito, A. Okay? So, meron tayong D major chord. So, yung D, ganito. Ayan, alamin natin kung totoo yun. Okay. Simulan tayo sa bass note niya. So, ito ay D, of course. Open D string. Then, itong index muna tayo sa index. Alamin natin kung anong chord or note ito. Ayan. So, dahil ito ay open G string, bilang ka, G sharp, A. Okay? Meron bang A doon sa ating nabuo kanina? Meron. Okay, yung itong ring finger naman. Yan. So, anong note yan? Tingnan natin. So, dahil ito ay open B string, bibilang tayo. B, C, C sharp, D. Okay, D. Meron ba? Siyempre, D nga yung ating kinukuhang chord. D. Then, itong last, middle finger. Anong note kaya yan? Of course, isa na lang. Siyempre, dapat F sharp yan. Tingnan natin. So, dahil ito ay open E string, dagdag tayo, bilang E, F, F sharp. Alright, ayos meron tayong D chord. Ngayon naman, paano natin siya bubuuhin or i-apply sa kahit saang part ng fret, kagaya ng sinabi ko kanina sa unahan. So, ito ay mostly ginagamit or ginagawa ng mga naglilid ng guitar, yung mga sa electric guitar. Okay, doon tayo sa may C chord. Hanapin natin siya or i-apply natin dito sa may kahit saan dyan. Okay? Ganito lang para mabilis mo mahanap yung paglalagyan mo. Para mahanap mo yung C. So, nandito yung C. Yan, ito. Bababa ka lang ng 2 strings. 1, 2. And 1, 2.
Then, magbilang ka ulit. 1, 2. Pinaka-octave niya. C na yan, C. Then, simula dito, bababa ka ulit ng dalawang string. 1, 2. Bali, nasa first string na. Then, magbibilang ka. 1, 2, 3, 4. Okay? Yan. C, note din yan. So, pwede na natin tong kunin. Yung C, meron tayong C. So, paano nga ba naging C yan? Sige, patunayan ko ulit sa inyo. From E, F, F sharp, G, G sharp, A sharp, B, C. Okay? C. Then, hanapin naman natin yung E. So, dahil na dito yung C kanina, dito mag-adjust tayo pababa. C, D, E. Okay, ito yung E. Then, pababa ng dalawang string. 1, 2. Then, baba. 1, baba. 1, 2. Okay, meron tayong E dito. Okay na. Huwag nyo kalimutan yung nabuo nyo kanina dito. Ito. Isa na lang, yung G. Hanapin natin yung G. So, dahil ito ay G, baba ulit ng dalawang string. 1, 2. Then, 1, 2. Meron tayong ditong G. Baba ka ulit ng dalawang string. Yan, dito. Bilang ka namang 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay, may G na tayo dito. So, ito na yung nabuo natin. Tapos, ito yung E. So, C chord din yan. Pinagkaiba lang, nasa baba siya at medyo tumaas yung kanyang tunog talaga. Ngayon, the same pattern lang yung gagawin nyo sa iba pang notes na yan. Ngayon, paano naman natin siya gagawing minor? Napakadali lang. Ipa-flat mo lang yung third note. So, kanina yung C, E, G. Burahin muna natin to. C, E, G. Yung third note ng C ay E. Ipa-flat natin siya. Babawasan natin, bali magiging D sharp na siya. So, para maging minor yung C, D sharp, and G. Yung kanya magiging note na. Para maging minor. So, bale yung magiging pattern na ng minor, kapag gusto mo hanapin yung, gusto mo buuhin yung minor chord, ganito na yung pattern niya. So, ganito na yung kanyang pattern. Ito yung minor. Whole, half, whole, half. Okay, so ayan mga katupa, explore nyo na lang kung anong natutunan nyo dito. Dahil pwede nyo siyang aralin pa. Isa-isahin nyo yan para talagang makuha nyo lahat kung paano binubuo yung chords. So ayan mga katupa, maraming salamat sa inyong panonood. Jesus loves you. All the glory belongs to God.